Hello, good day everyone. So, sagutan natin itong pinadalang circuit sa atin ni engineer. So, ang tanong dito is find the total resistance and the total current of the circuit. Okay? Niredraw ko siya. So, ganito na yung kalalabasan nung inayos natin yung circuit kanina. Okay? So, ano no? Ito siya. Ito yung pinadala sa atin and nung niredraw ko, ito na yung kinalabasan. Okay? So, focus tayo dito sa ating circuit. Okay? So, gawin muna natin itong sigurong nasa left side ko. Okay? So, that is, kung mapapansin natin, meron tayong series resistors. Okay? Dahil series yan, ang gagawin lang natin, i-add lang natin yung mga resistors natin. Okay? So, meron akong 7, 2, tsaka 8. So, kung i-add ko yan, 7 plus 2 plus 8. So, magiging 17 ohms. So, dahil inad natin yan, so, i-copy ko siya. So, parang ito yung magiging kalalabasan niya. Ano? Try ko naman i-copy lang ito. And, so, tinugma pa rin natin siya. Ano? So, isa-isa lang natin siyang gagawin para hindi tayo mahirapan. Ano? So, palitan na rin lang natin ng kulay para makita natin yung difference nung gawa natin. So, ito na ngayon yung 17 ohms. Okay? So, ayusin pa natin siya. Ayan. Kung mapapansin nyo na ngayon, nakaparallel na si 17 ohms kay 4 ohms. So, ang nangyari dyan, dahil parallel yan, engineers, so paano ba tayo mag-parallel ng ano ulit, ng ating resistors? So, ang gagawin lang natin, 1 divided by 17 plus 1 divided by 4, 1 divided by 4, and then raise to negative 1. Press equals. So that is 68 over 21. Okay? So ayusin ko lang ulit siya. Ika-copy ko to. So punta tayo dito. So ang mangyayari, hindi na to 4 ohms. Okay? Ito na ngayon si 68 over 21. So 68 over 21. Okay? So naging isa na lang din siyang resistor. Ano? So siya yung kinalabasan ni 17 and 4. Okay? So last tayo, since napapansin nyo ulit, naging series resistor na yan. So ang gagawin lang natin, i-add lang ulit natin sila. So 68 over 21 plus 5 plus 6. So plus equals, so meaning to say 299 over 21. So kung i-copy ko ulit naman to, ito mawawala na. So copy na lang ulit natin para medyo ano tayo, consistent tayo sa ano natin, ginagawa natin. Ayan. So ito mawawala na siya, magiging isa na lang, ano? Magiging ganito na lang siya na nakakonect dito. Ayan. Okay? So ito na ngayon si 299 over 21. Okay po. So now, since natapos na natin yung left side natin, punta naman na tayo dito kay right side. Same process nung ginawa natin kanina. Papansinin ulit natin, meron tayong series resistors. Okay? Kung i-add ko yan, engineers, so magiging 1 plus 8 plus 2. So that is 11 ohms. Okay? Kung ikakopy ko ulit ito, so gawa ulit tayo ng panibagong ano. So kung ikakopy ko yan, maalis yon, maalis yon,
So may iwan isang resistor na lang siya, ano? And then pero yung value niyan ay yung nakuha natin na 11 ohms. So which is ito, 11 ohms. Okay? And now, nakaparallel ngayon si 11 kay 6 ohms. So, paano ba ulit tayo magparallel? That is 1 divided by 11 plus 1 divided by 6. And then, erase pa natin yan to negative 1. So, that is 66 over 7. Okay? So, mangyayari dyan, mawawala ito. And then, ito yung papalit sa kanya. So, yan, ang mangyayari dyan ay 66 over 17. 66 over 17. Okay? So, lastly, kung napansin ulit natin, naka-series na si 3 and 4 ohm resistor kay 66 over 17. So, ang gagawin na lang natin is i-add natin sila. So, that is 3 plus 4. So, ang mangyayari dyan ay 185 over 17. So, parang mangyayari, aalis lang to. Aalis lang yan. Mawawala yung 4 and 3. And then, ang kalalabasan na ngayon is eto. Okay? Tapos ito, mawawala din. Mapapalitan siya ng value. So, ang value na yan ay 185 over 17. Okay? So, last step na tayo. Okay? So, second to the last, I should say. Now, kung mapapansin nyo, nakaparallel ngayon itong dalawang green na resistor. Okay? So, pwedeng-pwede po natin yan iparallel para kapag naparallel natin siya. Okay? Iparallel muna natin para makita natin. So, that is 1 divided by 299 divided by 21 plus 1 divided by 185 divided by 17. And then raise to negative 1 pa natin. So, ang total value ni green na resistance ngayon ay 6.168. So, parang ang kalalabasan niya na ngayon, ito yung resistor na yon. And then, itong naiwan na to. Okay? So, sa madaling salita, nakuha natin? 6.168. So, this is 6.168 ohms. Okay? So, meaning to say, masasabi natin that the R total now ay equivalent to 1 plus 6.168. Okay? So, R total ay simply 7.168 ohms. Okay? So, ito yung isang answer doon sa tanong sa atin. Okay? So, para naman mahanap yung total current, so na-simplify na natin sila. Siyempre, dahil series resistance yan, iisa lang yung total current na dumadaloy. Okay? So, sa madaling salita, that is simply I total is equals to, so by using the Ohm's law, V total divided by the R total. So, V total natin ay 200 volts divided by R total natin is 7.168 ohms. So, volts divided by ohms, that is amperes. So, 200 divided by 7.168, so that is 27.91 amperes or 90 amperes. 27.90 amperes. Okay? So, sana nasagot natin yung katanungan sa atin ni engineer na nagpadala ng question sa atin. And I hope nakatulong siya. Ma-refresh yung knowledge natin sa ating
DC circuits or circuit analysis, especially sa Ohm's law and sa pag-simplify ng resistors. Okay? So, kita-kits po tayo sa mga susunod na tutorials and please do like, share, and follow po yung mga pages natin sa YouTube, Facebook, and TikTok. So, God bless you po. Kita-kits po tayo sa mga susunod na tutorials natin.